Milinaw na po ang kasinungalingan ng mga players. Hapon lamang po may isang player na nagsalita na. Nagsalita siya sa pamamagitan ng content creator na si Sir J. Locsin. Yung player na yun willing daw sanang kausapin ang pamilya. Pero inadvisean ng magulang, ang ama, wag muna. So ang kinausap siya. Kwento niya, parang ang anak o ang player na ito ay walang iba kundi si Ian Espinosa. Banggit din dito, pinagalitan pala ni Angel Librero ang nagsi-CPR kay Rene. Nabanggit niya rin na may pulso daw si Rene. Sino ang nagsisinungaling? Si Ian Espinosa? Si Angel Librero? John Vic Rimulya? Ikaw ba kuya? O yung ama? Kausap niya kahapon pa. Panoorin niyo muna tong sinabi niya. Well, ito po yung sinabi ng ama na tumawag sa kanya. Itong anak nitong father that called me almost drowned. Pero while he was, tossing around underwater, he had it in his mind to reach the bottom para gamitin niya yung ocean floor to, jump basically so he could get his head out of the water. So that's what he did. And when he was able to get his head out of the water, he yelled for help. In which yung conditioning coach yata nila saw him and threw him a floater. Now, when he received the floater, he turned to his side and he saw his teammate was struggling then, so he went and helped him and put him, he put him on that floater with him. Pero when he realized that they were too heavy, both of them, for that floater, he had to push the teammate away so they could both survive. So after nito, they both successfully made it out of the water. Itong anak nung friend nung father na tumawag sa akin, he was throwing up because he ingested too much water. And so they were in one single line, right? He was on this end and Rene and Adili was on this end. So while he was trying to recover himself, he had no idea what's happening on the other end. He was throwing up. When he finally recovered himself, he turned. That's when he saw his teammates on the other end of the line trying to revive Rene. Now, this is where the story gets interesting. Kasi when they were trying to revive Rene, he said na Rene already coughed out water and then he still has a pulse. So that was a good sign. Pero pagdating nitong Aurora MBRRMO, yung rescue team from Aurora, nagalit sila why the team was doing CPR on Rene. Yung babae, I forgot her name, ordered everyone to stop doing what they were doing to Rene so they could transport him. But they didn't do anything basically to revive Rene. So he still has a pulse. Sumukan na ng tubig, pero the lady ordered to stop everything. And it took them some minutes to take Rene from the shore to the vehicle. And then according dun sa anak nung father na tumawag sa akin, when they were finally able to move Rene to the vehicle from the shore, wala pa rin ginawa na resuscitation or CPR or continuous CPR to Rene. As you can see in all those photos, he was just laying there inside the ambulance. Nobody was doing anything to him. Narinig nyo naman siya, di ba? Yung anak na gustong kausapin yung pamilya ni Rene Baterbonia, binigyan ng floater. Anong floater yun? Kwento naman po ni John Vic Rimulya, isa sa mga binigyan ng floater ay si Ian Espinosa. Something interesting, kung si Ian Espinosa talaga yun, napansin niya daw na hindi sila kaya ng floater. Tinulak niya yung kasama niya para makasurvive silang dalawa. Paano nakasurvive yung isa? Tinulak mo nga, di ba? Hindi naman pwedeng sabihin na pagtulak mo wala ng alon. Swerte nyo naman talagang dalawa. Pakinggan natin tong si John Vic Rimulya. Ian Espinosa, binatuhan nila ng volleyball. Hindi talaga marunong lumangoy eh. Para hawakan. Oo, para hawakan. Si Kevin Alas na nahila siya kaagad. Si Sultan, yung lumalakas sa waves, went to the shore immediately. Ano ulit sabi ni John Vic Rimulya? Ang binigyan ng bola, volleyball, Ian Espinosa. Ang Kevin Alas, Kiefer Alas. Tulungan daw agad si Kiefer Alas. Pero sa kwento nila dito, bigla na lang bumangon si Kiefer Alas. Walang nabanggit na may tumulong sa kanya. Hindi din naman nabanggit na nabigyan talaga ng floater si Ian Espinosa. Tingnan natin tong kwento nila. So nung humingi ako ng tulong, nakita ko sila din sa likod. Humingi ako ng tulong. Kasi hindi ako tumalong ka lang. Pagtangan ko, hindi ko na nakita sila. Yung nakita ko na si Divine.
Actually, sa kwentong ito, itong kasama ni Ian Espinosa sa kabila, pansin na lang nila, lumabas bigla si Kiefer. Naiyak, walang tumulong. Pero sa kwento ni John Vic Remulla, meron talaga. Tulungan siya. Kasi wala naman dun si Kevin Alas, di ba? Well, isa kasi sa mga muntik na daw malunod, Kiefer Alas. Point ko lang dito para kay Ian Espinosa, kung nabigyan ka ng floater, dahil mabigat na, tinulak mo yung isa para parehas kayong masave. Even na si Ian Espinosa talaga. Kasi kung pagtutugma-tugmain natin ang kwento, lang naman ang may malinaw na nabigyan ng floater, volleyball, sabi ni John Vic Remulla. Ang tanong, ano ang nangyari doon sa naitulak? Isa pa, ano siya nakaligtas? Sino siya? Kung si Ian Espinosa ito, bakit sa kwento nung ama, magilid lang daw? Kasi nga, nagsususuka. Bigla na lang na-notice, Rene ay nasi-CPR na. Pero sa kwento ni Ian Espinosa, baka survive niya. Nung hihingi na siya ng tulong, narinig niya pa si Rene na humihingi ng tulong. Nadvisean niya, tumalon ka lang. Pero paglingon niya ulit, wala na. Ano iyon mai-associate siya si Ian Espinosa dahil nga sa malinaw na kwento ni John Vic Remulla, ang nabigyan ng bola, may tinulak siya, tapos alam niya na nalulunod yung dalawa, pero pumagilid siya, nagsususuka. Hanggang sa na-notice niya, yung isa, kwento nung anak na binabanggit ni Jay Luxin, is sini-CPR na. Ang isa na sinasabi ko ay si Rene Baterbonia. Litin ko para mas malinaw lang po sa ating lahat. Tama ang hinala ko. Tinutukoy dito si Ian Espinosa sa kwento ni John Vic Remulla ang nabigyan ng bola. Floater nga, diba? Pero sa kwento ni Jay Luxin, humilid lang siya. Di niya alam ang nangyayari. Hindi din ako naniniwala kwento nitong anak na ito, mag-a-attempt siya, tumulong pa, kayong suka siya ng suka. Sa kwento niya pa, notice niya na lang, si Rene Baterbonia ay sini-CPR na. Pero sa kwento mismo ni Ian Espinosa, mag-a-attempt pa sana siya na tumulong sa kanila, alit pagtalikod niya, wala na yung dalawa. Be specific, wala na si Rene Baterbonia. Ang saya ng kwento nila. Players, hindi po kayo nagkakaisa. Totoo man tong kwentong ito, kakaalarma na, dapat makasuhan sila sa ilalim ng Anti-Hazing Act 2018 kasi sobrang laki ng loopholes nyo dito. Sobrang dami talaga. Napalabas nyo pa na si Angel Librero, pinagalitan kayo para matigil ang ginagawa nyo pagsalba sa buhay ni Rene Baterbonia na may pulso pa. Wala na daw pong pulso si Rene. Ano ba? Kaya nga diba po, akong content, unang-una pa lang, sabi ko na ang pinakamalupit na gawin dito, since may separate investigating body ang Ateneo, salitain nyo sabay-sabay para malaman talaga ang totoo. Ganito, halatang halata, mga sinungaling kayo.